Sa isang bayan ng Capiz, taong 1966, nakasakay sa karag-karag na jeep ang apat na magbabarkada, si Rogelio, Ben, Mario at Tomas. Nang bigla na lang huminto at tumigil ang kanilang jeep sa isang madilim na parte ng daan. "Nako, ala ata tayong krudo," wika ni Mario na siya noong nagmamaneho sa sasakyan. "Yan na nga bang sinasabi ko eh, pag tinakas lang talagang sasakyan, mamalasin tayo," wika naman ni Rogelio na nooy nasa loob ng jeep. "Oh, huwag na tayong magtalo pa. Paano tayo makakaabot sa sayawan kung magsisisihan tayo?" wika naman ni Ben na nasa tabi ng driver. Pero nang lumabas sila, dala-dala ang flashlight para tignan kung anong diferensya ng jeep, ay natanaw na lang nila ang isang baryo na parang may kapistahan. Pero nung nasa loob naman sila ng jeep ay hindi nila napansin iyon. Ganito kasi ang nangyari mga kabagis sa kwento bago ang kaganapang ito sa apat na magbabarkada. Itong si Mario ay nasa edad na 22 na ng mga panahong ito na may amang namamasada ng jeep, at yun yung ginamit nga nila sa intro natin. At pati yung tatlo na rin ay nasa line of 2 na, pero wala nang tataas pa sa kanila ng edad hanggang 26 dahil ang pinakamatanda nila ay si Rogelio, nasa 25 anyos, at siya yung tipo sa magbarkada na hindi palaimik. Pinipili lamang nito ang kanyang mga sinasabi dahil sa turo ng kanyang ama na isa namang magsasaka at isang manggagaway. Marunong yun sa kaliwat kanang karunungan. Kahit pangkukulam o pambabarang pa ay kaya nitong gawin. Ngunit hindi naman niya ginagamit ito kung hindi sa pagdidepensa ang rason, at hindi rin niya ginagamit kung hindi naman nalalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, kaliwaman ang aral nito, ay taliwas naman ito sa mga prinsipyong pinaninindigan niya. At yung isa naman sa magbabarkada ay si Tomas. Ito naman yung klase ng barkada na kahit saan ay sasamahan ka. Hindi ka iiwan ito kahit sa gulo. Matapang kasi. At ang panghuli naman, ang promotor ng lahat. Siya yung parang pinagkakatiwalaan at sinasamahan ng barkada. So ibig sabihin, sa kanilang apat, siya yung pinaka-alpha nila, kahit na mas matanda pa si Rogelio. At tulad nga ng mga tipikal na kabataan, ay mapusok ang mga ito kung kumilos. At wala pa naman kasing masyadong mapaglilibangan ang tao noon. Kung walang pistahan o kasalan na maaaring pakisayawan, kadalasan bukid at eskwelahan at sa baryo lang ang iyong tambayan. Lalo na pag teenager ka pa lang bilang lalaki. Sa mga batang 90s na kagaya ko, ay alam nyo naman, wala pa namang Android phone noon at smartphone, di ba? Sigurado kung naabutan nyo pa yung baili, kung tawagin, sayawan sa pesta o sayawan sa isang okasyon, lalo na pati sa kasal, ay may ganito rin. Nasabi ko lang naman yan kasi iba naman na ang kabataan ngayon. Maski nga ang panliligaw ay sa online na lang, di ba? Pero kagaya nga ng apat sa kwento, hindi ka kasi makakakilala ng ibang dalaga kung hindi ka dadayo noon. Kaya nga ang tawag kina Mario, Ben, Rogelio at Tomas noon ay NPA ng baryo. No permanent address yung meaning. Kasi kung saan-saan sila napapadpad na baryo o sa mga karatig bayan pa nila nung araw para lang makipista o makisayaw. Minsan isang araw na ang lilipas bago sila makauwi sa kanila, o di kaya naman ay 2 araw pa silang nawawala sa mga pamilya nila sa baryo. Tapos ay susulpot na lang bigla. Siyempre ay hindi naman kinukonsinti yun ng kanilang mga magulang. Kaya sangkatutak na sermon din lang ang natatanggap nila. Umabot nga sa puntong halos palayasin na si Ben sa kanilang bahay. Malupit kasi ang magbabarkadang to. Tumatakas sila paggabi. Kaya hindi na rin nalalaman ng kanilang mga magulang pag umaalis sila. Pero may namumukod tanging nagpapaalam dito. Yon ay si Rogelio. Hindi naman kasi siya pinagbabawalan ng kanyang ama. Basta sabihin lang ni Rogelio kung saan yung lugar, para alam daw ng tatay niya kung saan siya hahanapin. At higit sa lahat ay malaman man lang niya kung ligtas ba ang lugar na kanilang pupuntahan. Sapagkat alam ng tatay ni Rogelio na sa mga ganong okasyon noon ay may mga aswang na nagkukunwari para makapambiktima.
So ganun na ganun ang naging siste ng buhay ng mga binatang ito. Hanggang sa magbago ang lahat. Nang isang araw ay nabalitaan ni Ben na may isang kapistahan na magaganap sa isang baryo. Natawagin na lang nating Baryo Silom. Ayon sa mga kaparehas na ibang grupo na binata ni Ben na nakausap niya, napupunta raw sa lugar na ito. Malaki daw ang baryong yun at maraming handa kapag sila ang nagdaos ng okasyon. Para nga daw isang bayan ang nagpipista pag yun ang naghanda. Sa kadahilanan namang kahit liblib daw ang baryo na yun ay mayayaman ang halos nakatira dito. Ngunit dahil sa liblib nga ang lugar ay nakapwesto raw sa gilid ng isang makapal na kagubatan ito, malapit sa isang ilog na dumadaloy patungo sa dagat. Kilala ito sa mga matatandang bahay na yari sa kahoy at elegante kung tignan sa mga panahong ito. Karamihan ay nakatirik sa mataas na bahagi ng lupa at ang karamihan ng disenyo ay dalawang palapag para daw may aakyatan kung sakaling umapaw ang ilog. At ang baryong to ay madalang puntahan ng mga tagalabas dahil mahirap ang daan at madalas ay putik-putik pa. Pero ayon naman sa nagbalita kay Ben na sulit naman daw pag narating mo ang lugar na ito, sapagkat mabubusog ka na raw sa pagkain ay makakakilala ka pa ng magagandang babae, lalo na daw pag gabi mabubusog din ang mata mo. At yun yung isang napakalaking bagay na nakakumbinse kay Ben na pupunta sila doong magbabarkada kahit na anong mangyari. Gusto kasing mapuntahan ni Ben ang lugar, kaya nga nung nagkita-kita si Mario, Ben, Rogelio at Tomas. "Oh, paano? Ayos kung gano'n. Alam nyo nang gagawin," wika ni Ben na kumpiyansang makakapunta nga sila sa Baryo Sulem. Ngunit may isa sa kanila na parang hindi sang-ayon sa kanilang pupuntahan at yun ay si Rogelio. "Ben, pasensya ka na ha. Pero sa ngayon, mukhang alanganin ang lugar na pupuntahan natin eh. Nung sinabi ko kasi kay Itay kahapon, nung sinabi mo sa akin, sabi niya, delikado raw ang baryong yun. Tsaka anya, matagal na panahon na walang nakatira sa baryong yun. Eh ba't pa ipagkakalat ang fiesta doon kung walang tao doon na nagsabi na fiesta nga sa baryong yun? Gagamitin ng ating jeep eh, para ala na tayong problema pa sa paglalakad. Bahala na kay tatay pagkatapos." Dagdag pa nito. "Yun na nga Mario eh. Bakit napakalayo ng bayan natin? Pero parang sinadya na ipaalam ito sa mga katulad natin. Ang sabi pa ni Itay, baka patibong daw ng aswang ang pistahang yun." Nagkatingin-tinginan noon ang tatlo sa sinabi ni Rogelio at parang matatawa pa sila sa sinabi nito. Yun nga lang ipinigilan nila ang kanilang tawa para naman hindi mapahiya si Rogelio. "Naniniwala ka pa ba sa mga aswang-aswang na yan? Matatanda na tayo, Rogelio. Isa pa, magdadala naman tayo ng kargada. Kahit kutsilyo lang, proteksyon natin. Tignan ko lang kung hindi tatakbo ang mga nilalang na yon kapag sinimulan ko ng matama ng isa sa kanila." Komento pa ni Tomas na sinang-ayunan naman nung dalawa, si Ben at Mario, sa kanilang pagtango. "Bahala kayo, pero tatanungin ko muna si Itay at hindi pa ako sigurado kung sasama ako. Tsaka Ben, pwede ba tayo mag-usap ng sandali?" sabi ni Rogelio. Sige," tugon naman ni Ben. "Paano Mario? Aasahan ka namin bukas ha? Tsaka ikaw Tomas, ihanda mo rin yung mga dadalhin na gamit." Dagdag pa niya na bilin sa dalawa. Umuo lang naman noon ang mga ito at umalis na rin. At dito nga ay nag-usap ang dalawa ng, "Ben, sigurado ka bang pupunta tayo doon? Siguro hindi mo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko, pero kung yung ama ko bang nagsabi nito sa'yo, babaliwalain mo. Kilala mo naman ang ama ko, Ben. Alam mong hindi naman ako binabawalan doon sa mga lakad natin. Ngayon lang na binigyan niya ako ng babala." Napaisip si Ben sa sinabi ni Rogelio dahil alam niyang paminsan-minsan lang magsalita si Rogelio, pero makahulugan naman at may rason ang mga sinasabi nito. "Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Rogelio. Pero kahit saang namang parte na pupuntahan natin ay may panganib, di ba? Alam naman natin yan. Kung minsan ay napapaaway pa nga tayo sa mga sayawan, hindi ba?" "Oo nga Ben, pero ibang panganib ang sinasabi ko.
Kaya nga, ikaw ang may idea sa mga bagay na to. Kayo ni Uncle Ronquillo. Kaya mas lalong kailangan mong sumama, Rogelio. Ganito na lang. Hindi ba may mga gamit si Uncle na pangontra sa mga lalang na ganun? O mga aswang? Humiram ka na lang kay Uncle ng gamit para kung meron man o walang peligro ng mga kakaibang nilalang doon, ay at least nakanda tayo. Usapan ng dalawa. At matapos ng kanilang parang kasunduan ay naghiwalay din ang magkaibigan hanggang sa lumipas na nga ang araw na iyon. Kinaumagahan ng hapon ay nakapuslit nga ang apat. Tangay ang jeep ng tatay ni Mario. Doon ay nagsimulang binahe ang apat. Hanggang sa marating na nga nila ang lugar na madilim na parte ng kalsada. At nang lumabas na nga sila, dala ang flashlight para tignan kung may diferensya yung jeep, ay natanaw na lang nila ang isang baryo na parang may pista. Pero nung nasa loob naman sila ng jeep, ay hindi nila napansin iyon. Nako, andito na pala tayo eh. Siguro yan na yun, wika ni Mario. Ayos, komento naman ni Tomas. Nang dito ay nagkatinginan naman ang dalawa na parang nangungusap ang kanilang mga mata. Si Ben at Rogelio. Sige, tignan muna natin yung jeep kung may problema, Mario. Baka naman na may konting diferensya lang, wika ni Ben. At tinignan nga ni Mario ito. At buti na lamang ay may alam din si Mario na konting pagbubutingting sa sasakyan nila. Kaya naman sa mga ilang sandali ay gumana rin ang jeep nila. Sabi ko na eh, wika pa niya. Kaya naman naitabi rin nila yung jeep na dala nila at ipinarking sa lugar na madali nilang makikita sa gabing iyon. Pero bago sila lumakad noon ay may ibinigay pa si Rogelio sa kanilang mga kwintas. Pero pare-parehas ang nakalagay na palawit nito. Ang laki naman ng palawit na ito, wika pa noon ni Tomas. Huwag ka nang magreklamo, Tomas. Para din sa kapakanan natin yan. Pwede mo namang ibulsa kung ayaw mong isuot, komento pa ni Ben. Dahil sa parang baon ng nyog yung nakalagay sa mga kwintas na walang mata. At may binilin pa noon si Rogelio sa kanila na wag nilang ilalayo iyon sa kanilang katawan. Dahil may plano siya pag napagulo sila. Kaya naman kahit nag-aalangan noon ang dalawa ay sinunod na lamang nila ito. Total ay sama-sama naman silang gagawa noon kung sakali. Pagkatapos ng kanilang paghahanda ay lumakad na ang apat na magbabarkada na nakabihis pa. Siyempre, makikisayaw nga at makikipagkilala sa mga dalaga. Hanggang sa mga ilang sandali ng kanilang paglalakad ay nakita nila sa bukana ng baryo yung 6 na kalalakihan din na halos malapit din lang sa kanila. Kasi yung iba dito ay kabaryo din lang nila. At nung nakapasok na ang apat sa baryo, nagkatanguan na lang sila ng grupo ng mga yon at grupo ni Ben. Batean kumbaga, kasi pare-parehas lang naman sila ng pakay doon, ang makakilala ng mga dalagang magaganda. At sa apat naman sa mga sandaling ito ay halos magkaroon na ng bituin ng kanilang mga mata sa kanilang mga nakikita. Magaganda nga ang mga bahay doon na hindi mo sukat akalain na may mga magagarang bahay pala sa gilid ng gubat na ito. Bukod pa rito ay may magagandang babae na siyang nagsisilbi o nagbibigay ng pagkain sa mga darating na bisita o mga panauhin. Pero kahit nakikita naman nung apat na kumakain na ang mga ibang grupo ng panauhing dumarating, sila naman ay panay tanggi sa maiinom at lalong-lalo na sa makakain. Dahil bago pala sila tumungo dito, ang magbabarkada, ay binigyan sila ng masinsinang bilin ng ama ni Rogelio na si Rogelio na ang nagparating sa tatlo. Kondisyon ito ni Rogelio kasi ay panay ang pilit sa kanya ng tatlo na sumama. Kaya para makasama siya ay pinagbigyan ni Rogelio ang mga ito sa kondisyong walang kakain doon ng pagkain ng pista. Wala ring iinom ng maski tubig na galing sa baryong iyon. At higit sa lahat ay hindi dapat sila magkahiwa-hiwalay sa pistang ito.
nang sumapit na nga ang 9:00 ng gabi. Pagkatapos makipagkwentuhan at makipagkilala ng 4 sa mga taong naroon. Kasi nga ay palabate at parang napakamakaibigan ng mga lokal na tao sa baryo. Etong Sulem. At marami ring dumadayo palang binata doon. Hindi lang sila. Sayaw. Sayaw dyan, sayaw dito. Tuloy-tuloy noon ang tugtugan at sayawan na parang hindi mapapatid ang kasiyahan ng gabing iyon. Ayos naman kasi at halos nasa gilid pa ng ilog ang pinagdausan ng sayawan. Maluwag doon. Talagang parang buong bayan ang nagdiriwang. Masaya ang tatlo noon na makikisayaw. Tapos ay babalik sa kanilang pwestong 4. Nakikisayaw din naman si Rogelio. Pero hindi masyado. Para ba kasing nagmamanman ito sa paligid? Para kasing may mali sa mga nangyayari. Parang masyadong perpekto ang mga kaganapan. Walang nanggugulo at wala ring nagrereklamo. Yung tipong parang isinadya ang sandaling yon para maging masaya ang lahat. Scripted kumbaga. Hanggang sa papasapit na noon ang kalagitnaan ng gabi. Nang bigla na lang namatay ang lahat ng ilaw sa buong sayawan, damay pati buong baryo. Agad na hinawakan naman noon ni Rogelio si Tomas sa kanan niya at hinawakan naman niya sa damit si Ben sa kaliwa niya upang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Pagkatapos ay hinawakan naman ni Ben si Mario sa kaliwa rin nito. Sabay bulong ni Rogelio ng "Upo, upo!" Uwi ka niya. Sabay noon na yumuko ang 4 sa bulong ni Rogelio na nakakapit sa isa't isa. At habang nagsisimula na ang sigawan sa sayawan, doon ay nag-umpisang nagdasal si Rogelio. Sabay, "Kapit, kumapit kayo. Lumapit kayo. Lumapit kayo sa akin." Bulong niya sa kanyang mga kasama. Kahit pakapaka pa naman noon ang tatlo, dahil biglang dilim ang paligid, ay nahawakan naman nila si Rogelio. Hindi pa kasi nakakapag-adjust yung mga mata nila sa dilim. Sunod noon ay ang mga usal ni Rogelio na mga salitang Latin. Sabay, hawakan nyo kwintas nyo." Wika ni Rogelio ng pabulong pa rin. Pero nagsisigawan na noon ang mga tao na naiwang sumasayaw sa biglaang pagkamatay ng mga ilaw. At doon ay sa mga mata ng 4. Nung nakapag-adjust na ito sa dilim at naaaninag na nila ang buong lugar. Sabi pa ni Rogelio na tumahimik na sila. Nang tumahimik na rin ang loob ng sayawan. At doon na nakita ng 4 ang mga kakaibang nilalang. Nabitbit na ang mga panauhin na parang wala ng buhay. Yung iba ay hatak-hatak pa nga ang paa na parang mga patay na hayop na lang ang ibang panauhin. Maitim ang mga balat ng mga lalang na gumagawa nun na parang matigas. Ngunit kita mo yung tingkad dahil sa liwanag ng buwan. Parang naligo ang mga nilalang na yun sa lana. Pero parang tao lang naman ang itsura nila. Ngunit nakaumbok ang bibig ng mga yon na parang sa unggoy. Dahil sa nakausli na ang malalaki nilang pangil. Sinundan nila ng tingin ng mga hatak-hatak ng mga ito habang sila'y nakayuko. Parang patay na nga ang mga panauhin na yon. At doon ay nakita nilang may mga bangkang nag-aabang sa ilog. At doon nila sinasakay ang mga ito. Tapos ay itinatawid nila sa ilog papunta sa gubat. Kaya pala nasa tabi ng ilog ang sayawan na yun. Yun siguro ang unang dahilan. At nakita pa nga nila yung isa doon na parang siyang naatasan na magmasid sa paligid para walang makawala sa mga panauhin. Panay pa ang sipat noon ng nilalang sa kung nasaan ang 4. Ngunit parang hindi naman sila nakikita nito sapagkat yung dala pala ni Rogelio ng mga sandaling yon nung nagdasal siya ay isang sabulag. Yun yung pangunahing gamit nung suot-suot nilang kwintas. Aswang! Salita pa nun ni Mario na hindi na natuloy dahil tinakpan ni Rogelio ang bibig nito. Dahil kahit natakot na sila sa kanilang nasaksihan, gusto man nilang tumakbo o tumulong sa mga kaparehas nilang panauhin, ay wala silang magagawa. Kahit na nakita pa nilang pati yung ibang kabaryo nila na binata rin na nandun kanina, ay tinangay na ng mga nilalang na ito. Wala munang gagalaw.
salita ni Rogelio. Dumapa na lang tayo. Dagdag pa niya ng pulong. Sa makatuwid ay inantay nila na matapos ang ginagawa ng mga aswang sa mga panauhin na nabiktima nila, hanggang sa naitawid na nga nila ito at naglaho ang mga aswang. Ay doon na rin naglaho ang mga banderitas, mga ilaw at silong ng sayawan na parang ilusyon lang pala, dahil isang bakanting damuhan lang pala yun na nakita ng apat. Tara na, wika ni Rogelio, at doon ay tumakbo na ang apat papalabas ng baryo at dumiretso sa kanilang jeep. Halos abutin nga sila noon sa kanilang pagtakbo. Nagdadasal na lamang na sana ay walang makakita pa sa kanila na ibang aswang. At ang nakakapagtaka pa dito ay yung daanan ng baryo ay naging isang makitid na daanan na lamang na lupa na kanina ay simintado. Pati yung magagarang bahay na nakita nila kanina, ngayon na sa kanilang pagtakbo ay wala na rin. Purong mga punong matatayog na lamang iyon. Sa awa naman ng Diyos ay nalagpasan nga nila ang lugar na iyon. At nakasakay papauwi sa kanilang jeep. Nakauwi ang mga magkakaibigan sa kanilang dalang bangungot na nakita nila nung gabing iyon. At syempre sa nangyari ay katakot-takot na sermon na naman ang nadatnan nila sa kanilang mga magulang, na halos palayasin na naman ang mga ito, lalong-lalo na si Mario. Kaya naman wala na silang pagkakataon pa na maipaliwanag ang nangyari ng madaling araw ng pagdating nila. Pero hindi alam ng mga magkakaibigan ay umpisa pa lamang iyon ng mga magiging problema sa kanilang baryo. Dahil kinaumagahan, nang habang tulog pa noon si Ben dahil sa puyat, ay ginising siya ng kanyang ama. Ben! Gumising ka! Andito si Mang Andong. Kakausapin ka raw. Sambit ng kanyang ama sa pintuan. Nang maya-maya pa ay lumabas naman na si Ben sa kanyang silid. Pupungas-pungas pa ito na parang inaantok pa. Oh, Mang Andong. Magandang umaga ho. Ano po bang atin? Oo, Ben. Pasensya ka na napasugod ako dito sa inyo nang wala sa oras. May nakapagsabi kasi sa akin na kasama niyong pumunta sa isang pistahan ng anak kong si Danilo. Itatanong ko lang sana kung nakita mo siya. Kasi hanggang ngayon wala pa rin yung lintik na batang yon. At pati yung ibang kasama niyang umalis ay wala pa. Kaparehas ko na naghahanap yung mga magulang. Nung marinig naman ni Ben ang sinabi ni Mang Andong, ay doon na bumalik sa kanyang isipan o memorya ang nangyaring karumaldumal at nakakagimbal kagabi na kanilang nasaksiyan na magbabarkada. Samantalang ang ama naman ni Ben ay nasa kusina na hindi umiimik. Pero alam ni Ben na nakikinig ito sa usapan. At dahil naman sa hindi nga kapanipaniwala ang nasaksiyan nila Ben kagabi, ay pinili niyang wag sabihin ang lahat. Mang Andong, pasensya na ho kayo. Pero, nakita namin kagabi sina Danilo. 6 sila na magkakasama. Pero nung magmamadaling araw na, hindi namin sila napansin At kami naman umuwi na, sakay ng jeep. Pagsisinungaling ni Ben sa tunay na nangyari. Oh, may jeep pala kayo. Ilan ba kayong pumunta doon? Sa grupo ko ho. 4 lang ho kami. Oh, bakit di nyo pa kasi inaya ang mga yon? Parang wala naman kayong pag-aalala sa kabaryo nyo. Kamag-aral mo rin si Danilo ng elementarya, di ba? Pero... Sandali. Pare, sa tono ng pananalita mo, parang may kasalanan pang anak ko at ang ibang barkada niya sa pagkawala ng anak mo. Abay, iba yung kasama ng mga anak mo at iba yung kasama ng anak ko. Kaya normal lang na di nila maisama ang mga yon sa kanilang pag-uwi. Singit naman ng ama ni Ben na parang naanghangan sa sinabi nung ama ni Danilo. Hindi naman naimik noon si Mang Andong dahil alam niyang may punto naman ang sinabi ng ama ni Ben.
Kaya nung makita niyang sila na ang magkakainitan nito, ay nagpasya na rin yung magpaalam. Nagkatinginan lang naman noon ang mag-ama. Sabay bumalik na lang si Ben sa kwarto nito. Hanggang sa lumipas ang mga oras at nung mandang hapon na, mga 2:00, ay nagkita-kita ang magbabarkada sa half-court na basketballan sa kanilang baryo. At doon nila pinag-usapan ang lahat ng nasaksiyan nila kagabi. At ang konklusyon nila sa mga pangyayari ay wala na yung 6 na binata na grupo ni Danilo. Dahil nakita nila kung paano kaladkarin ng mga aswang ang mga yun, pasakay ng bangka na walang malay. At ang isa pang sinasabi ni Ben kay Rogelio, Mario at Tomas ay tiyak na hindi sila titigilan sa pagtatanong ng mga magulang nung mga nawala dahil alam nilang nanggaling din sila doon. Pero kung ang tatlo naman ay walang lakas ng loob na sabihin yon sa kanilang mga magulang dahil sa alam nilang hindi nila iyon maiintindihan, ay iba naman si Rogelio. Kasi nga ay naniniwala ang ama niya dito at sabi naman daw ng kanyang ama ay kalimutan na lang daw nila ang nangyari at magsilbing aral na lang sa kanila ito dahil ayon sa ama ni Rogelio na mahirap dayuhin ang baryo na yun at kalabanin ang mga aswang dahil marami sila at kaya nga ng mga yun na magbalat kayo tulad ng ginawa nila sa Peking pistahan. Dahil kahit gustuin man daw ni Mang Ronquillo na sugurin ang mga yun ay baka pagbalik niya ng kanilang baryo ay ang buong baryo naman nila ang gantihan ng mga aswang na nakita nila. Kaya mas mabuti na wag nang kumilos ito para makaiwas sa mas malaking gulo. Pero nagbago ang sitwasyon nang papauwiin na noon ang 4 sa kanilang bahay at maghiwa-hiwalay na dapat. Nung lalabas sila ng half-court ng basketballan ay nagulat ang 4 na makita nila si Danilo. Kasama ang 5 barkada din nito. Laking gimbal no ng 3. Puwera kay Rogelio na seryosong nakatitig lang naman sa mga yon. Danilo? Akala na Mario, singit agad ni Rogelio sa pagkukomento sana ni Mario na parang pagpapahiwatig na tumahimik na lang siya. At maski si Ben at Tomas noon ay nararamdaman ang kakaibang presensya ng 6. Alam nyo yung kung takaw gulo ka, yung ramdam mong nang aangas yung karap mo. Parang ganoon yung pakiramdam ni Ben at Tomas. Danilo, dadan kami. Pwede bang tumabi muna kayo? Wika ni Ben. Nang ngumisi lang naman noon si Danilo at nagkatingin-tinginan pa sila ng mga kasama nito na napangisi din. Sabay-sabay na lang ni Danilo ng Sabi ko na nga ba, kayo yung nakatakas kagabi dahil kilala nyo ang taong to. Wika ni Danilo na para bang yung sarili niya ang tinutukoy pero parang hindi siya yon. Hoy, Danilo! Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Ben? Anong gusto nyo? Away? Ha? Hamon naman ni Tomas na siyang ang matapang sa magbabarkada. Nang ngumisi lang ulit si Danilo. Walang ano-ano ay lumapit si Tomas at walang sabi-sabi ay binanatan niya agad ng suntok si Danilo. Ngunit parang hindi naman natinag si Danilo sa ginawa niya. Pero nangitim ang mukha nun bigla ni Danilo. Yung sinuntok ni Tomas. Kasabay nun ang unti-unti ring pagbabalik nun sa normal na kulay ng balat nito. Natigilan nun si Tomas at napanga naman si Mario. Samantalang si Rogelio at Ben ay nakakasigurado na hindi nga si Danilo ang kaharap nila. Pati yung iba nitong kasama. Sigurado yun. Anong problema, binata? Yun lang ba yung pinakamalakas mong suntok? Wika ni Danilo. Nang parang nasapawan naman si Ben o nakantyawan, bigla nitong inilabas ang kanyang balisong at uundayan na si Danilo sa tapang nito. Ngunit, Hoy! Ano yan? Tumigil kayo! Boses ng ama ni Rogelio sa likod nila Danilo. Doon ay napalingon ng lahat, pati si Danilo. Napatigil sila at sabi ng ama ni Rogelio na, Danilo, umalis ka na dito. Huwag niyong gambalain ang baryo namin. Wika ni Mang Ronquillo. Sabi naman ni Danilo. Sabay kilos nito ng paglapit kay Mang Ronquillo
At baling din ang grupo nito ng pagharap sa kanya. At nang makalapit si Danilo sa kanya ay... Manggagaway, huwag ka nang makialam. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay dito, hindi mo kami kaya. Parang pagbabantaan Danilo kay Mang Ronquillo. Huwag mo kong takutin. Alam kong hindi na ikaw yan, Danilo. Pero hindi ako natatakot sa lahi nyo. Kahit sino ka pa o sino kayo. Tugon naman nito. Hindi naman na umimik noon si Danilo at umalis na lang ito matapos ang parang pangmamaliit nitong pagngisi kay Mang Ronquillo. Sumunod na rin ang 5 kasama niya noon na tahimik lang naman hanggang sa makalayo na nga ang mga yon. Sabay baling na ng tingin ni Mang Ronquillo sa 4. Ay, malaking problema mga binata. Wika niya, sabay kausap niya sa mga yon. At habang nag-uusap sila, ay inaya pa ni Mang Ronquillo ang mga ito sa bahay nila ni Rogelio para pag-usapan daw ang mga bagay-bagay doon ng mas mabuti. Pero habang nasa daan sila ay nag-uusap na nga ang mga ito. At sabi noon ni Mang Ronquillo na aswang ang 6 na yon na nakapasok sa kanilang baryo na nagbalat kayo bilang yung grupo ni Danilo upang walang makahalata sa kanila. Tuwang-tuwa pa nga daw yung mga magulang ng mga yon nung makita sila. Pero hindi nila alam ang mapait na katotohanan na patay na ang totoong grupo ni Danilo. At dagdag pa ni Mang Ronquillo na nandoon ang mga yon upang iligpit yung 4. Si Rogelio, Ben, Mario at Tomas. Sabi pa noon ni Mang Ronquillo na siguro ay alam ng mga aswang na may nakatakas nung gabi ng insidente dahil sa nakita na sila sa peking pistahan. Ngunit nagtataka siguro ang mga yon dahil sa wala ang mukha nung 4 sa mga biktima nila. Masisikreto at ayaw kasi ng lahi ng mga aswang daw na yon na maipagkalat ang kanilang gawain o ang kanilang lahi pa. Kaya't hanggat maaari, ang lahat ng mga dapat iligpit sa ginagawa nilang taktika para makakuha ng biktima ay dapat mawala para wala nang makapagkwento pa sa kanilang gawain. At ang lahi daw ng aswang na ito, ayon kay Mang Ronquillo, ay ang mga buralo. At yun yung espesyal na kakayahan nga nila, ang manggaya rin ng itsura ng ibang tao. At nung nasa bahay na nga sila nila Rogelio, makinig kayo, hindi palalagpasin ng mga aswang ang pagsapit ng gabing ito na hindi nila kayo makukuha, mapatay o mailigpit. Kaya ang gagawin natin, kayong 3 kasama si Rogelio ay mananatili muna kayo dito sa aming bahay para maprotektahan ko kayo. Hindi birong kalaban ng mga yon at hindi titigil ang grupo na yon na nagbalat kayong sina Danilo hanggat hindi nila kayo napapatay. Ano ho bang gagawin nyo, Mang Ronquillo? Mario, bago nila kayo patayin, ay ako muna ang papatay sa kanila ngayong gabing ito. Kaya magmadali kayo. Magpaalam na kayo sa mga magulang nyo na dito muna kayo matutulog sa bahay. Magpalusot na lang kayo. Doon naman kayo magaling, di ba? Bilin ni Mang Ronquillo. At sa araw nga rin na yun ay umuwi muna ang magbabarkada upang magpaalam sa kanilang mga magulang. Nung una ay alanganing payagan ang mga yon kasi nga wala silang tiwala sa mga ito. Tsaka di naman nagpapaalam ang mga yun ngayon lang. Pero nung nakumpirma rin naman nila kay Mang Ronquillo na dun nga sa bahay nila ang tungo ng 3 kasama si Rogelio sa bahay nila, ay naging maayos naman na ang lahat. Kaya't bago mag alas 5 noon ng hapon ay bumalik na rin lang sila agad kina Rogelio. Naabutan noon ng 3 si Mang Ronquillo na nakaluhod sa isang maliit na altar sa kanilang bahay. Nasa labas pa nga noon si Rogelio at sinenyasan na lang ang 3 na manahimik muna habang nagdadasal ang kanyang ama dahil naghahanda raw ito sa mga maaaring mangyayari sa pagsapit ng gabing iyon. Pero habang ginagawa yon ni Mang Ronquillo ay nakita pa naman ng 4 ng saglitan sa pagdaan ng isang grupo.
Yung anim, yung grupo ni Danilo. Napatigil pa nga nun ang mga yon ng saglitan. At nagkatitigan sila ng mga yon. Tapos ay itinuro pa sila ni Danilo at sumenyas ng paggilit ng leeg sa mga yon. Nagpupupuyos na naman noon ang galit si Tomas. Ngunit nagpigil lang ito kasi nga nabili na sila ni Mang Ronquillo. Hanggang sa umalis din ang mga yon sa kalsada. At nung natapos ng magdasal si Mang Ronquillo ay pumasok na rin ang apat sa bahay at maggagabi naman na noon. Kasi nga halos 1 oras na nakaluhod noon si Mang Ronquillo na nagdarasal. At nang maya-maya pa ay lumabas na rin si Mang Ronquillo sa kanyang bakuran. Hawak ang 2 garapon na may tapon ng itim na tela. At dahil sa kuryosidad ay sinilip naman yun ni Ben mula sa bintana kung ano ang gagawin ni Mang Ronquillo sa garapon na dala-dala niya. Balot kasi yun ng telang takip niya. Mahaba hindi makita yung nasa loob. Hanggang sa binuksan na ngayon ni Mang Ronquillo at ibinukbok ang laman nun sa kanyang bakuran na parang nagbubudbud ng asin. Pero hindi naman yun asin, kundi mga insekto. Ani Ben sa pagkakakita niya na mula sa malayo. Di niya sigurado, pero mukhang anay lang naman ang mga yon. Gumagapang kasi ang mga ito sa lupa, tapos ay sumisilid dito. Parang binubulungan pa nga ni Mang Ronquillo ang mga yon na kinakausap habang pinapakawalan niya ang mga insekto. Para bang binibilin niya ang mga ito hanggang sa matapos na siya ay umakyat na ito sa kanilang bahay. Maya-maya, isara nyo lang yung mga bintana. At kung sakali man na may makita kayong mga kakaibang pangyayari, ay mananatili na lang yon sa bahay na ito. Naiintindihan nyo ba? Tumangulang naman noon ang apat sa bilin ni Mang Ronquillo. At pagkatapos nilang maghapunan, ay nagpatuloy na rin noon ang lalim ng gabi. Nanatiling nakaupo noon si Mang Ronquillo sa hagdan ng kanilang tahanan. At parang sigurado siya na darating ang mga aswang. Hanggang sa mga ilang sandali ay bigla na lamang tumayo ito at bumaba si Mang Ronquillo sa hagdan. "Huwag kayong bababa ng bahay, dito lang kayo ha!" Wika nito, pero di naman niya sinarado ang pinto. Di pa kasi nung tulog ang apat, kasi ay parang gusto rin nilang makita o malaman ang mga magiging kaganapan sa labas. Umikot, nagpaikot-ikot noon sa bakuran si Mang Ronquillo hanggang sa bigla na lamang lumitaw sa harapan ng bahay ang 6 na maiitim na nilalang na kagaya nung nakita nila sa sayawan. Pero di naman nila alam kung saan naman nang galing si Mang Ronquillo at bigla na lamang itong lumitaw sa harapan ng mga yon. Nasa pintuan naman ang apat noon na nanonood nang biglang inatake si Mang Ronquillo ng halos sabay-sabay ng mga aswang. Bigla namang inilabas ni Mang Ronquillo ang isang patalim na parang satari ng manok ang itsura, at bago pa man makalapit ang isa sa mga aswang, tumumba na ito sa pamamagitan pa lang ng pagkumpas ni Mang Ronquillo ng kanyang patalim sa hangin. At sa sunod-sunod na pagkumpas noon ni Mang Ronquillo ay parang isa-isang nagigilitan ng leeg ang mga aswang na papasugod, hanggang sa kitang-kita ng apat na gumagapang na ang mga aswang na yon sa kanilang pagkatumba, na para bang gusto pa nilang lumabas sa bakuran at tumakas. Pero nangisay na lang ang mga ito at unti-unting nalusaw mula sa kanilang loob. Dahil ang naiiwan na lang pagkawala ng mga bangkay nila ay ang napakaraming anay na pinakawalan kanina ni Mang Ronquillo bago ang pakikipagharap niya sa mga ito. Walang naging kalaban-laban ang mga aswang, at niwalang ang ebidensya na dumapo sila sa bakuran dahil sa kinain na nga sila ng mga anay ni Mang Ronquillo. Yon ang nasaksiyan ng apat ng gabing ito. Matapos ang kaganapang iyon ay bumalik na si Mang Ronquillo sa bahay nito at kinausap ang tatlo. At sinabi niyang kahit daw napatay niya ang mga aswang na dumayo para sila ay iligpit, ay hindi rin sapat iyon
upang maibalik pa ang buhay nila Danilo. Kaya nga naglaho na rin lang sina Danilo sa kanilang baryo noon na parang bula. Hanggang sa matanggap na lang ng kanilang mga magulang ang pagkawala ng mga anak nila. Dahil hindi rin sinabi ng apat ang nangyari sa dinayuhan nilang sayawan sa pistahan ng aswang.